diligan na lang natin para mabasa yung puno niya. Kung mapapansin nyo, may mga bunot yan, balat ng nyog yun. Yan, ang tawag nito si batiktik. Ito si batiktik. Diba? Ang dami My heart just got stuck between these. Hello guys, welcome to my channel, Caramel TV. Magandang umaga po. Dito kami ngayon sa probinsya ng Quezon. Dito kami ngayon para magtanim ng dragon fruit. Para maipakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa. Kasi dito, yung pagtatanim ng dragon fruit ay kailangan ay mas maayos. Kasi iba klase ng lupa dito, lalo pag tag-araw. Bumibiyak yung lupa. So pagka direkta sa lupa, hindi siya po pwede. Kasi pag bumiyak na yung lupa na yan, may chance na mamatay talaga yung dragon fruit. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano namin ginagawa para mas maayos at matibay at mahaba yung buhay ng dragon fruit natin. Teka, tingnan natin. Ito na guys, sumusuloy na siya. After ng ilang weeks, yan na lumalaki na siya. Saka may ugat na siya dito. Okay. Niman ng dragon fruit. Yan guys puro ginamitan yun ng gulong ng motorsiklo. Yan. So yan. Mainit na. Puro madre kakao. So, mabaho na. Dami na rin ang sanga niya. So, lahat yan ginamitan ng bunot. Kung mapapansin nyo, may mga bunot yan. Balat ng nyog. Yung lahat po yan. Ayan. Ayan guys. Mahirap lang mag-ikot malapad Ayan. Lalo maputik pa ngayon. Ang dragon fruit dito ay ano lang po. Hindi siya pangunahing pinagkakunan ng pagkakakitaan. So dito sa Quezon Province, kalimitan po dito nyog. So yan, mas maraming produkto dito. Ayan. So dahil yung dragon fruit ay nabubuhay din po pala sa ganitong klase ng lugar, so nagka-interest po kami magtanim para subukan din yung production ng dragon fruit. So mga bago lang po kasi yung muna mga sa gilid lang ng bahay. So ngayon nung magkaroon na kami ng maraming bini, ikinalat na namin yan. Nagkaroon na kami ng dragon fruit plantation na yan. So sinubukan namin at okay naman siguro na hindi naman siya nagkakasakit. So ngayon medyo wala pa siyang bunga. Pero itong klase ng dragon fruit na to, malapit na itong bunga. So ito mga more than 6 months siguro to. Tanda na. Mga 6 months pa lang to. So ito na yung resulta ng pagtatanim namin. Kasi ito, lumabas yung lupa na ito, napaka maitim siya. Ayan. Napakalagkit niyan. Kaya pag tag-araw, kasi ang laki ng biyak niyan, lumalaki talaga ang biyak ng lupa. So kahit paminta dito, man tanim na pag bumiyak yung lupa, namamatay. So yun yung pamamaraan namin. May mga balat ng nyug. Ayan para kahit bumiyak yung lupa, hindi siya agad mamamatay. Kasi yung balat ng nyug, yung may bunot ay nag-iipon siya ng tubig. So yun ang nakakatulong
kahit agaraw, kahit di agad madiligan. Ayan, nakakatulong, malaki ang tulong niya. So kita naman niyo yung resulta, oh. Halos lahat yan buhay ngayon nagtanim, talagang parang ika nga hindi siya mabubuhay, eh. Pero kita naman niyo yung mga resulta, oh. Halos lahat bumuhay, nabuhay siya. Ayan. Ayan guys. Daming manok, oh. Kadami ng manok, may itik. Krukya! Ang tawag dito ay krukya. Sa lahat ng manok na ito, krukya ang tawag. Pakain mo nga. Yan na mga krukya, pati itik. Ganito ang buhay namin dito sa province. Ang daming manok. Oh. Ang dami ng manok, oh. Nasaan yung itik? Nawala na. Itik. Nasaan yung itik? Yan na lahat? Yan. Ang tawag nito si batiktik. Ito si batiktik. Di ba? Ang dami, ah. Pati isa, oh, pakainin mo doon. Pakainin mo. Pupuli pa din. Natatakot, eh. Saan yung flower mo? Oh, yan. Kadami naman. Ito yung lahat manok. Ito lahat ng manok. Wak! Idak ko. Anong pangalan to? Tuka. Idak! Ang dami. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Diba? Yeah. 2 times para ma-notify ko kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye! Bye-bye.